Tuloy po natin yung ating topic. Ang text natin ay sa Luke chapter 17, 20 to 21. Palibhasa, tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may palatandaang makikita. Di rin nila sasabihin, tingnan ninyo naririto o naroroon, sapagkat gusto ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Let's pray po. Panginoon, kasi kami po'y lumuluhod sa inyong harapan. Kaya nawa po ang siyang manguna sa amin sa pangangaral nito ng inyong salita. Maasa po kayo, Panginoon, lamang sa inyong magagawa. At yatin yung inyong salita na karugtong nito na aming pinag-aralan last Sunday. Bigyan mo kami ng pangunawa. Buksan mo ang mga puso at kaisipan sa mga talatang ito na kung ano ibig sabihin ng iyong sinasabi dito sa mga talata 20-21 ng Luke chapter 17. Salamat, Panginoon, sa pagkain spiritual na hindi mo ibinagkakait sa amin. Lagay mo sa tama ang aming puso upang aming masalaw ang iyong sinasabi. Kaming lahat ay magsigalak sa sinasabi ng iyong salita. Dahil ito'y ibinibigay mo lahat sa amin. Maraming pong salamat dahil tinipon mo kami upang sambahin ka namin at lumagaw sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tatanungin kayo, bilang veterano, matagal ng mananampalataya, at sasabihin sa inyo, what is the kingdom of God? Ano ang sasagot niyo? Ano ang kaharian ng Diyos? Kasi sa preaching ni Jesus Christ, ito yung mainstream ito yung talagang binibigyan niya ng diin. Naalala niyo yung Matthew 6:33? Naalala niyo yung sinabi niya madalas, huwag kayong mabalisi sa buhay. Huwag kayong magulunyanan. Huwag niyang isipin ang inyong kakainin. Sinabi niyo, but rather, seek ye first the kingdom of God. Ang buri na sabihin dito, tiyakan niyo na at siyo kayo kilog ng kaharian ng Diyos. Okay. Yan ang ibig sabihin ng yakinin nyo kayo kabilang miyembro ng kaharian ito. Nung sabihin ng Panginoon, huwag tayong alalahanin ang mga bagay na kailangan natin sa buhay. Kasi hindi kasi ang tao talaga isipan mo yung bukas mo eh. Isipan mo yung future mo, isipan mo yung obra mo, iisipin mo ano kakainin ko bukas, ano aking magiging takbo. By nature naman, ita mo at isa lang magiging successful. Wala na magiging and that is legitimate. Okay? Hindi masama yun. Yun ay lehitimo. Lahat tayo nagnanasa ng mga ganun bagay na sabihin natin, siyempre material eh. Alam mo, yung tao, nilalako yung kabamot at tunay yan ang security or panatag yan. Kontento na yung sapat at saka ito. Pero sabi ng Panginoon, hindi yun ang inyong magiging priority sa buhay. Namamali kayo. Hindi ang inyong magiging priority, lagi ang inyong relasyon sa Diyos. Yan ang kanyang kingdom. Sabihin, hindi kayo kamuntangan. Tiyakan nyo kayo yung pagharian na kayo ng Diyos. Isipin nyo muna na paghaharian kayo ng Diyos. Yan ito yung pinakamahalaga namin. Kaya mahalaga itong talagang lalakad ka na kaya being Diyos, aproba na ikiradang bit. Okay? So yung ibig sabihin, the righteousness in the kingdom of God, seek ye
First, yakin nyo na pagkariyan na kayo ng Diyos. Okay? Tapos, idadagdag na lamang ang mga bagay na ito. Yan ang sabi niya. Kapag sinabi natin Kingdom of God, nais ng Panginoon sa bawat tao, hindi lang yung church, hindi lahat ay maging kabilang sa miyembro ng pamilya ng Diyos. Naalala niyo si Jesus Christ na sinabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Diba sinabi niya sa Matthew, repent for the kingdom of God, the kingdom of heaven. Synonymous yun halos magkasintulad yun. No. Sabi natin last Sunday, para hindi lang kayo mawala, yung misunderstanding, yung malaking pagkakamali sa pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. Pag-iangakot na nyo, kanya ba yung Christian? Balo sagutan niya. Pero ngayon, di balo kayo sagutan. Kaya balo kayo. Kasi tsutaan mo ngayon, pag tinanong ka, anong kingdom ng Diyos? Anong kaharian ng Diyos? Anong sasagot mo? So kahit noon, from the very beginning, ay meron na mga pagkakamali tungkol sa kaharian ng Diyos. Kahit noon. Example ko sa inyo, di ba, yung mga Hudyo. John chapter 6, sabi niya, bigyan mo kami ng tinapay na galing sa langit. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Ako yung tinapay na hindi. Demudyoreda na yun ang mga Hudyo. Pangalawa nito si Pilato. Hari ka, ana, anong kriyo? Hari ka ba, ana? Lagi ito, in terms, minisip lagi, materialize na yung spiritual. Tandaan niyo po, yung material po, gagamitan kayong spiritual. Yung gagamitan ng spiritual kayong material. Diablo po ito. Once na ang yung material, ginamit mo para sa spiritual, Diyos yun. But once na ang spiritual, ginamit mo sa material, demonyo ito. At tatanda ni Jesus Christ, yung nagawa mong kinamit, ang batong rin. Yung demonyo, minamaterialize niya lagi yung spiritual. Hindi masama ang material. Kaya lang, yung material ay kakasangkapanin ng Diyos para sa kanyang kaharian. Okay? So, naintindihan yun. Kaya mahirap ka, kaya mayaman ka, ano man ang nasa iyo, di ba, talent, gamitan mo kayong Ginoo. Pero, time, gamitan mo kayong Ginoo. Talento ka pala, biyasa ka pala, di gamitan mo kayong Ginoo. Paglingkod mo ka rin kapwa, mulo ka rin ka, let's say, bago ba na kayong mga opisina, magpakasalaya sa ito. Pakita yung patuto. So, ibig sabihin, kahit sino tayo, okay, ikaw ay nag-drive ka lang ng tricycle, wala, it does not matter. Basta ito ay ginagamit natin para sa ikapupuri ng Panginoon. But once na yung spiritual, ginamit mo yung material, demonyo ito. So, ganito nagpapagkamalan lagi ang kaharian ng Diyos. Ikaw ba hari? Sabi ng Christ. Hari ko, pero iketi. Aking kaharian ay nasa kabilang daigdig. Hindi rito. Dahil kung ako'y hari dito sa mundo, pagtangula ko rin akong dahil nga akong tauhan. Kaya lang ang kaharian ko ay hindi dito. Sabi kayo, Jesus Christ, aliwayan, King kaya ito, aliwaya. Ngayon kasalo ko yan, aliwaya. King ni Jesus kaya ito, asap na. Positionally, wow. Pero king naman talaga, hindi naman siya nasusunod sa tao eh. Sa mga mananampalataya lamang siya hari. So, yun na yung Pilato Roman governor yun noong unang panahon. Mali ang kanyang pagkauna, he misunderstood o napapagkamala niya kung anong kaharian. Kahit siya mismo. Tapos yung sariling kapatid ni Jesus, chapter 7 ni John. Teka, bakit? Yung gawa ko, bahayag mo kayo sa libutan, bakit nakalitugigil? Even, ang kanyang sariling pamilya, mga kapatid, ay hindi sumampalataya kaagad sa kanya. Dahil ang pagkakilala nila sa isang sa kaharian ng Diyos, kay Kristo, bakit mo bigyan gawa? Kaya medyo may arresto ko. Agyang Kristo, abeda na rin kapatid na. At tinang testimony Kristo, erba mo rin yung anak. Baka niya katinding puso na yun na. Kaya yung isipan,
dahil daw, Abayume, o siya'y maniligtas, o makakilala sa Panginoon, o makukumbinsin mo siya sa ating sarili. You cannot, my friend. Yung salvation ay daw, imposible. Ayaw na nung gimmick gawin nyo, apatukin yung tao. Kaya harihan ng Diyos, hindi rin ginawa. Masakit siya yung tao, yung puso. Yung sakit na ng tao, naalam doon, as in kayang heart. Jeremiah chapter 17. Who can know it? Ano ng Bible? That's why, agyangin tao, akit naman, karoon naman, ng mga pakya ni Pano, digital lang eh. Yung technology ang mukatas, pero akpansin ni tao, yes, spiritual. Salamat kay Diyos, yung technology, simplify na hindi. Di ba? I appreciate that. Yan lang naman mga inyo. May tuwa na ako Getty eh. May talaga Getty, may tuwa ako. Kasi din ako Getty, 26 ko ata. Wala naman mga inyo. Talagang Bible kanina, Bible. Basta pa na. Getty, kaya naman eh. Mabilis. Di ba? High-tech, digital, electronics. Ang bilis ng communication. Kwento mo ng driver ang minatag ka. Kaya siya na ko dati, mag-drive ko pa kami ito, kaya kayo weekend. Kaya alay pa lang ako yung pinatubo ko. Ako hindi ni Benny. Ala ka mga yaos. Waling alang cellphone. Kaya pauso. Kapitangan Benny, kaya yung mega yan, kaya mega. Kaya na akong dias ng mga ko. Naalala ko na, yun ang disadvantage pag wala alang cellphone, communication. Kaya ka mga yaos. So itang kayabi ako. Naglakad siya ako lang Bacolod hanggang San Fernando. Kaya advantage talaga yung atinda mo. Advantage mo rin eh, communication. Kaya yung kutang mo, naging spiritual kayo. Makakapagbulay kayo nung naging spiritual. That's it. Wala bang ganun, pero ang ibig ko lang sabihin dito sa puntong ito, agyang technology at tsukera, kaya ka maging spiritual, nung yung puso niya na tagkilan ng Diyos. Remember that. So, pwedeng gamitin yan, pwede pasalamatan Diyos sa lahat ito. Kailan lang nanood ako, pero itang church, kaya hindi kay Makati, kaya hindi kay Ortigas. Sila yata yung pinakamalaki ngayon. Hindi ko alam kung 10,000 yung members nila. Yung kanilang channel, bayo yun, wala mo mall yun. At yung escalator, at yung Starbucks, at yung restaurant, at yung lounge. Bisa, pasyahan na rin tayo, Manuanas, Marinda, Chapel, Yababo. Karakala tao. Dahil yun, tama ko siguro. Dahil nga ito, makikita. Ano sila? Wow! Sabi ko, kilala yung arkitekto. Sabi nito ang arkitekto na, kaya nga project ko yung pinakamarunong diri. Kasi, meron sila mga miyembro, bilyonaryo eh. Wala mo talagang growth na yung church kami o something. Pero may gaya. Kasi yung utak ng tao yan, yung bolatik eh. So yung news niya, nakamarmal yan, naka-aircon, maraming tao, amoy mall. Nandun yung mga kainan. Tapos kwentuhan lang ka rin. Now, o kaya kakuya, of course, that's not a problem. Tilang pera eh. Yung problema ko rin niya binini. Hindi kaya talaga malapit pa yung Diyos. At talaga kaya yung spiritual na bagay. Talaga kaya bago. Nalawin na kaya rin tao rin yung bagay ay akakin. Dahil nasabihin ko sa inyo, ano man ang dumating sa iyo, material, istong ala na yan, ala na kasundalan. That's why seek you first the kingdom of God. Hanga ako dun sa pagkaplano ng kanilang chapel. Kasi talaga, pwede ka mag-attend eh. Kasi may kayo. At saka lanig siguro nun. Hindi ko nakakita yung personal. Kaya lang sinasabi ko, kasi digital ngayon, electronics, ang gaan-gaan ngayon. Agyan ka lang Bible papel, at mo sa ang screen ka. Okay? Layo wala rin house Christians ngayon. Eh dati na masakyan Kenny. O hindi pa kakotsi. Ako lahat na katasakyan. Kotsi naman. Lali Ibelis, kukotsi lang naman yung nawarin ngayon. Balaan bisikleta na rin sakyan. Mas kasi pampangayin dati, akakit ko yan kay campus ni King School. King Manila. Diba King Manila puro sakyan.
O ngayon yung tanang mali-mali. At fulangan dahil sa ngayon. Paalam tao magsakyan po. Yan yung kasagyan ka masibag ng kanyang spiritual. That's the point. So walang masama kung pinaunlad tayo ng Panginoon sa mga ganitong bagay. Kaya lang, gagamitin natin ito. Sarap baga ng may wheels, ha? Biro makasakyan ka, paki-aircon ka. Magkakagyan chapter, magbaneho ka. Sarap nun. Po ba kanya na po? So, pwede natin gamitin yung mga layaw na ito sa buhay ng Panginoon. And yet, dahil mismo kapatid ng Jesus Christ, kailangan wala, ako kama din karir. Kinuha tayo ng last, kahit ang kanyang sariling alagad. Hindi naintindihan ang kaharian ng Diyos. Ngayon mo ba, sabi ng Acts chapter 1, ngayon mo ba papapanumbalikin ang kaharian ng Israel? Ano sabi ni Jesus Christ? Wala sa inyo ang kaalaman, ang authority, kung kailan darating iyon. Sabi ng Panginoon Yesu Cristo. Tandaan nyo, nung panahon na yun, ang Israel ay nilupig ng bansang Romano. And yan nga si Jesus Christ, kanya itong iti, masakit na biling Israel. O bakit? Ano sariling bansa? Hindi mga edad. Atsura ko yung panahon niya po. Wala ba? Bata pa kayo? Alam niyo na? No, sakit siya. Hindi, kinukwento ko siya ng tatay ko. Tatay ko nandito na. Loko, ana. Nung balo yung may gobyerno nga po, ana. Tatay ko, ang tatang ko. Wala ni tatang ko. Sakit, busa-bus na rin ako. Pag-grade 1 rin babay. Alang makuha tayo ng panahon ito, panampalingan din. Gobyerno rin ito, kaya ito. Kaya ito yung bansa. I imagine yun, sabihin kayo, paumanin ng Pilipino kanda, sometimes, kahit yung dumi ng mga hayop kinakain. Yung iba. Kaya rin yung Death March, makakano kahirap din. Ganun kahirap yung panahon ng mga hapon. E tama experience to. E ang matuwa na, wala ko pa kanta. Pero naniniwala ako, napakahirap ng panahon ng hapon ng mga Pilipino. Ngayon nga, sa mga pelikula, inuulit pa yan eh. Now, how much more nung panahon ng Israel sa ilalim ng pamumuno ng Romano? Doon dumating si Jesus Christ. Kaya sabik na sabik sila, kapilang may ibalik ang kaharian ng Israel. Gusto namin ang Israel ay muna higit sa lahat. Ibabalik mo yung glory, magiging pangunahing bansa sa daigdig. At ang Jerusalem ang siyang magiging kabisera ng buong daigdig. At ikaw. Kaya sabi niya dito, babasahin ko sa inyo ha. Nung pinakain niya yung libo-libo, at least John chapter 6, 5,000 reda. Tutusin bilang karelalaki. Pero nung pag-aralan ng Morena, at least dito, 20,000 na. Kaya ibela rin anak, ang pore ang babae. So, 5,000 ang makarecord kay Bible nung pinakain niya. Di himan na yun. Sabi niya, ano sinabi nila? Well, ito yung sinabi nila. Para maintindihan niyo, kahit sila, hindi nila naintindihan yung sasabing kariyan. Araw makanyan, nang makita ng mga tao ang mga tandang ginawa niya ay kanilang sinabi, totoong ito ang propeta na darating sa nivel. This is it. This is the king. Ito na yung hari. Hindi Superman. Superhero. Hindi the super. O hindi panin na yung tao. Kasi iligtas na kataan ni kaya pamayalipin na mo karayang Romano. This is ginawa yung himada. O hindi yung tao. Wala bang taong gumawa nito? Nagyangi kayo, magulat kayo eh. Kasi mantong tangan, visible, momentous, action, can be. Nung bure na yung tao, sumipag yan. Pakitaan mo siya ng pambihirang hindi pangkaraniwan. Ang bala ko, nung halimbawa, magbabayab at babo. Naniniwala akong gagawa siya ng mga bagay na hindi kayang paniwalaan. Ginawa niya ni Jesus Christ. O, hindi namin yung propeta. This is the king. Halimbawa, Kenny, kikatamong grupo, Kenny, yung luming maka-wheelchair. Mula sa pagkabata, hindi siya naglalakad. Tapos, pag-pray daring elder, sa mga pastor, dumakan siya. Ilan lakal din yung membro, Kenny?
Oops, magpagaling na masakit ka rin. Hindi problema. Kaya ba't hindi ka kautang, mga bayad ng utang. Erda ka? Kasagyan, doctrine, kasagyan eternal things, kasagyan salvation, kakabagot, talaga nga, di ba? Kaya hindi dyan. Di ba, kaya tatalakan na rin may membro. Yan ka mag-preach, manulo na ka mo. Sa iba't yung membro, may kakwaltado. Sasagana na kembye. Naladakan? Magaling mawako mo. Si Jesus Christ, pinakain niya ang libo-libo. Yan, pining marini. Okay? This is the prophet. Ito na ang hinihintay natin sa sanlibutan. Anong gagawin nila? Iset at bilang hari in Jerusalem. Iuupo natin siya. Siya ang ating magiging leader. And lulupigin ng Israel, magiging tampok ng Israel sa buong mundo. Siya magiging bansa. Narito ang ating hari. Superman. Superhero. Ganon ang kanilang kaisipan na hinaantay na isang Messiah na galing sa Diyos, isang super military man na siyang magtutugma at magmimit ng kanilang pagkaalipin. Kaya nangyari na muna yung Jesus Christ at siya nangyari lang mali. Buti na lang si Jesus Christ, gano'n. Iko-correct niya ngayon, itutuloy niya ang kaling maling pagkauna. They misunderstood, mamamali na. Pero ay yung kaharian ng Diyos, yabi na yung hari ni. Yabi na yung hari ni. Ini yung kaharian ng Diyos. Doon sa salitang hari at propeta, hindi sila nagkakamali doon. Kaya nagkakamali sila dahil nagpakain si Kristo. Iupo siya ngayong haina. Tingnan yung discernment ni Jesus Christ. Sila'y lalapit at pipilitin. Verse 15. Nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa mundo. Ba't di siya pumayag? Umiwas siya at umalis siya. Hindi niya pinatulan yung offer sa kanya na iuupo siya bilang hari na why. Pero siyempre, ayos doon. Alang taong kalupa na nini. Lukluk tayo. Yakin na yung maninayin namin. Ito na yung hari. Umalis ang Panginoong Jesucristo at iniwasan sila. Bakit? Kasi mali yung kanilang pagkaunawa siya si Kristo at ang kanyang kaharian. Again, ang kanilang pagkaunawa sa kaharian Diyos is something that is visibly, externally, a momentous action. Kaya po, karera yung kaharian ng Diyos, bagay ang akakit, external, at saka pambihirang gano'n na yung sitwasyon. Ang makapagmulala. Kaya sabi ko, kahit ako, iikit na, memnengan na rin libo-libo, katuwi ka nila. So ang Panginoon, umiwas siya dahil hindi gano'n ang mensahe ng Diyos sa kanila. Bago yung problema na ng tao, yata mo isipan, yung bago na yung kailangan ng material. Kailangan na, bago na ito. Siya ang Diyos. Kaya laging problema ng tao, kasalanan, nyanyan tayo taking krus. Saguli mo, saguli. Dumanong ko pang krus. Yung problema na ng tao, yung story na siya ng Diyos. That's the point. Diba, dadating ako, kaya lang dadaan mo na ako ng krus. Ipapapatay siya, magduruso siya. Nga, inaalala natin. Oras na yun. Ngayon, please, siguro mag-overtime ko mga 5 minutes. Ang nagbago talaga yan. Bisa mo sa oras na yun. Wala akong choice. Yung oras betis.
Meaning, 11:45. Okay. Paano ko ngayon maintindihan ang kaharian ito? Anong ibig sabihin ng Kingdom of God? Din ng nebay ne? Datang niya pa mo? Asan ba yung kaharian ng Diyos? Ba't sinabi ni Kristo, hanapin ko niyang kaharian? Now, bakit sinabi nito ni Kristo? Sabi niya, behold, ang kaharian ng Diyos alang palatandaan. Kaya outward show, kaya observasyon. May akit physical. May akwa ka rin. Naintindihan nyo? Hindi siya outward show, hindi siya palabas. Hindi siya nakikita. Ngayon, misunderstanding concerning the kingdom of God. Ano yung tama? What are the forms? Ano yung tama? Dumating na ba ito? Okay, now. First, tingnan natin uli yung talata, yung 17, 20, and 21. Sophia, ikaw yan? Okay. Palihasay tinanong si Jesus sa mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. And verse 21. Hindi rin nila sasabihin, tignan ninyo, naririto o naroroon, sapagat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Kaya makinig po kayo dito, Nebo. Adwa ng translation can official. Correct. Correct yan. Tama yan. Ang kaharian ng Diyos, behold, the kingdom of God is within you. Nasa inyo or nasa loob ninyo. Yan ang isang salin. Now, ito pa yung salin na authorized salin. Behold, ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna, in the midst of you. Nakikita niya sa isang salin ng NASB, yung American Standard. Parehong tama yun, parehong tama yun. Now, gagamitin ko yun dito sa puntong ito kasi para maintindihan nyo. Sinabi na ng Jesus Christ na yung kaharian ng Diyos, kaya akakit, kaya visible. Okay? Kaya momentous action. Hindi siya ganon. Kundi isa siyang kaharian na ganito. Okay. Ang kaharian ng Diyos, please listen to me, dito sa ating gagamitin, ay nasa gitna ninyo. O kaya kayong mababangan, balawan, right? Ang kaharian ng Diyos, actually rooted you. Ngayon, explain natin yun. Sino ba yung nasa gitna? Jesus Christ. Ang kaharian ng Diyos ay nandoon sa hari muna. Yung issue rito, hindi muna yung kaharian. Ang kaharian may hari. Kasi walang silbi ang kaharian, wala siyang hari. Na ang punto, sino yung hari? The King, Jesus Christ Himself, is the King. Dintang na yung kaharian ng Diyos? Yes, in the person of King Himself, Jesus Christ. Okay? Burahin mo sa niya, Pastor, dintang na yung kaharian ng Diyos. Kanya ito nga sensual. So, paano paraan? Nung dumating mismo si Kristo sa entablado ng kasaysayan sa planetang lupa, sa gitna ng mga tao, yun ang kaharian ng Diyos. Jesus Christ is the embodiment. Siya yung sagisag, siya yung larawan. Nung dumating si Jesus Christ, dumating ng lahat. Past, present, future. Bure mo sabihin, future dintang na, kang Christ mo. Siya yung hula, siya yung sinasabing ina-anticipate na darating na Mesias na sa kanya. Siya yung present siya. Na Jesus Christ present ngayon.
Yes, the power of the Holy Spirit. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ sa entablado ng kasaysayan, tanda na niya, Jesus Christ, din ng Diyos kedi. Okay, na pag sinabi natin kaharian ng Diyos, ang ibig sabihin nun, where God reigns and rules. Kung saan ang Diyos nagahari at nasusunod ang Diyos. Yun ang kaharian ng Diyos. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, anong ginagawa niya? Sa gitna ng mga tao. Anong ginagawa? Hindi miracles. The works. Miracles. Ng Panginoon Jesus Cristo. Walang sinumang personahe na gumawa sa ginagawa ni Jesus Christ. Nung nasa gitna siya, anong pinaperform niya? Anong dinidisplay niya? The glory of God. Yung mga salita ni Jesus Christ, ang galing yun. Naalala niyo John chapter 14? Bakit mo na kaya kanyang iba? Ano kaya? Nasabi ng Jesus, pakita mo sa amin Ama, sa patusaya. Ang sabi ng Jesus Christ, ng Jesus Christ, hindi niyo ba ako nakikita? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi akin. Hindi galing sa Ama. Kung hindi man kayo maniwala, maniwala kayo sa aking mga gawa. That's the point. Ano ba yung ibig sabihin ng punto ngayon eh? Ang gawa ko magpakilala at kaharian ng Diyos. Ano ba ginagawa ni Jesus Christ? So, sige. Buksan natin ang chapter 11 ng Luke. Verses 14. So you see, first, the kingdom of God had come in the person of Christ Himself, the King. Okay? Bring malinaw yan kaya kayo ito. Baka inaantay ninyo yung kaharian ng Diyos. Pag muna tayo doon, isipin natin dito, yung King, dumating na yung King. Si Jesus Christ, dumating na yung King. Now, tingnan natin dito. At doon ay nagpalaya si Jesus ng isang demonyong pipi. Nang makalabas na ang demonyo, ang dating pipi ay nagsalita at namangha ang maraming tao. Hindi milagro yan. Subalit sinabi ng ilan sa kanya. Subalit sinabi ng ilan sa kanila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, na pinuno ng mga demonyo. Para yung sabihin ni Beelzebul, Diyos ang galing Pilisteo yun. Hindi mo rin sabihin ni Beelzebul, Lord of Lies. Tama yan. Pag sinabi natin Beelzebul, at yung kayang panig na ng demonyo. Okay, the Lord of Lies. Okay? Now, si Kristo, napapagkamalan siya na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng demonyo. Verse 17, palayasin yung demonyo ko naman. Hindi posible yun. At ang iba naman, upang siya isubugin, ay hinanapan siya ng isang banda na mula sa langit. Subalit, dahil batid niya ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Sabi dito ako, hindi again. Totoo, atin talagang demonyo. Christ ibig salita eh. Ba't atin niyang kaharian? Yung matindi kang kaharian ng demonyo, organize yun. Divided, atin na talagang unity. Okay, atin niyang kaharian ni Satan at divided. Totoo siya. Kaya sabi niya, ang kaharian na hating sa daliwa ay hindi siya tatayo. Again, kaya church talaga, nung ako misasanda itong ako talakad eh. Remember that? Agyang nanong gawan nyo, gusto nga yung metong. Gusto nga kong bisasan metong. Luka rin kong bisasan metong. Of course, yung truth. Yan mo physical. Ano mong bagay? Agyang pamilya, gusto nga kong bisasan metong. Eko talakad.
Nengasan ko niyang Wednesday, baka yan hingga akong sinabi ka rin. Yung gano'n lagi, yung issue na kayo, para maging maayos yung family, yung lipunan, yung church. Authority, then submission. Authority, then submission. Gusto nga kami umarin. At kaya sa gana, at yung kariyan siya tanas. Muli sila organization. Tapos sabi ng ginuya tayo sa Kristo kaya niya, at kung Satanas, 18, at kung Satanas, at kung si Satanas ay nahati rin laban sa kanyang sarili, paano tatatag ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ko, ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub. At kung nagpapalayas ako, 19, at kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan, saan ba ako? At kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan naman, nino, pinaralayas sila ng inyong mga anak. Kaya sila ang inyong magiging hope. Verse 20. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, daliri ng Diyos, principle power. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nung si Kristo narito, siya yung nag-rule. Ibig na sabihin nito, siya yung naghari. Ibig sabihin nun, sa panahon ni Kristo, nandun ang Diyos. Ngayon, nanimpeplakit ng Kristo sa gitna ng mga tao that God is superior to the elements of nature. Linakad ka na, di ba? Naglakad sa tubig, di ba? Di ba? Now, inutusan niya yung bagyo, inunos, kendagat. Inutusan na, be still, be peace. Akit yung kalikasan, susunod kayo. Susunod na kaya ng demonyo, dyan ng demonyo, hintula kayo. So sinabi na, lumayas ka dyan. Pipi demonyo pipi, Pinagaling niya, he could heal the blind, the deaf, the lame, he could even raise the dead. He was the master of creation. Siya yung Panginoon, kahit ang nilikha ng mga may sakit. Lahat ng bagay, ano yan? Yun ang kingdom ng Diyos. At si Kristo, ipinakita niya, nung namin siya, meron siyang authority. Huwag mo imagine, nakadyan ka ganun. Autusan na kasi, hindi na may mukpapan ko, balaman dito. Yung mga maing isda. And even fisherman of Jesus Christ, nanay Jesus Christ, karpintero yan. And nalinya yung ganda nun. Dahil kasi, karpintero yan, pupukbuk yan. Talaga si Christ, pag sinirasanin ka sa Isayan, yung kanyang kakanampa, nakita na. Na, ano sinabi niya? Hindi po kayo makahuli ng isda. Magdamag po kami ng mga palakaya. Nasabi ng Jesus Christ, ano kanya? O si, inaabuyan pa si Bayo ng Butcho. Utusan ko rin asan. Halos nagkasinsira ang kanilang lambat. Pati asan makiramdam kaya. Den demonyo. Hindi mo yung makiramdam kang gawin tao. Hindi kayo reto. As of now, ating kang free will. Pwede mo siyang i-reject, pwede kang umalis, pwede kang tumanggi. Gusto mo sa kanya, ayaw mo sa kanya, nasa yun. Ito yung time. This is your time. Pero kung ikaw ay magbabaw, luluhod, susuko, susurrender sa kanya, hallelujah. Mapapahinga ka. As of now. Pero darating ang araw, every knee will bow. And every tongue will confess. Sa ngayon, pwede kang hindi sumunod. Nasa sa'yo yan. Di ba sabi ng Bible, come unto me. Come unto me. Come unto me. Come unto me. Sa ngayon, nakita nyo ang tao ay tinatawag ng Panginoon. Meron siyang desisyon sa kanyang buhay. But time will come. Ka makapag-desisyon. Sinabi ng Jesus Christ, lumayo ka sa akin, itapon siya sa lawa ng apoy. Doon sila paglurusan. So, si Jesus Christ sa mundo ito, dumating ang kaharian ng Diyos. Ay, hindi nyo ngayon. Hindi mo rin nasabihin ng kaharian ng Diyos. King Diyos, yung ating control, King, gano'n. Okay. Pati demonyo, pati diablo, even sometimes, masya kayo sabihin ko.
Ayan yung Satanas. Sermon na ng Diyos kung itong punto. Bakit? Sinabi kong alipin meron siyang reputasyon. Magagawa niya lamang sa inyo ang isang bagay kung pahihintulutan siya ng Diyos. In a way, iburi mo sabihin, sorry, hindi mo lingkod na ng Diyos, alipin na ng Ginoon. Yes. Hindi siya sumasampalataya, hindi siya sumusunod sa Panginoon, pero hindi niya kayo Hindi ba sabi ng Bible, malaglag ing maya kayong gabon na nabalong tatayo. That's why yung Kristiyano ay mabibigay by chance. Mabibigay yung Kristiyano can sovereignty ng Diyos. Apart from Him, we can do nothing. So, that's why dapat tumali mo yung sikreto lang ng Biyem, mapanalangin kayo. Mag-pray kayo, mag-pray. Yung gano'n, kaya imposible bakit? Dahil mga ligtas na tao may ka-revival kang Diyos. Agyan ka sarili mong biya. I tell you, Papi, kaya katuwa ko na ngayon. Ngayon ko patunayan, agyan yung sarili mo, yung mga bayo. Kung yung sarili mo, yung bayo mo pa rin tao. Ano yung makagawa kang dahil? Yung Diyos mo. Ngayon yung mag-testimony kayo. Agyan na naman kaya bayo sarili mo Yung struggle yan Ngayon yung natin. Kaya ba't na rin mapilang pulong ba no? Lalo kung nga patunayan. Ang Diyos lang ang makagagawa ng mga bagay para sa ating spiritual well-being. So, naintindihan ngayon. Dintang niya ba yung kaharian ng Diyos? Yes! In the person of Christ Himself, dintang niya pa yung hari. Nung dumating si Jesus Christ, dintang naman yung kaya. Siguro last na mo ini. Kaya chapter 11 na ni Matthew. Mateo Kabanatang 11, talatang 1. Nang matapos pagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at maaral sa mga bayan nila. Verse 2. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Verse 3.